Okay mga kamatis, mga kaibigan, we have a new challenger, si Boy Pastil. Ang tumigil sa pag-aaral para maging motivational speaker / nagbebenta ng kanyang, ano bang binibenta mo? Pastil. Now, bago, bibigyan ko muna kayo ng idea dun sa pastil niya. In fairness naman sa kanya, yung pastil niya is 250 grams. 250 ml pala, milliliters. Tapos, now, pero ang presyo nito is 281. Okay? Almost double doon sa 220 milliliters na 160 pesos sa Lazada. Ito yon. And this is top 1 seller sa Lazada, which 12K na yung bumibili nito. Okay? So sa kanya, in contrast sa kanya, yung pastil niya, ang nakabili pa lang nito is 81. Okay? Alright. So parang hindi gumagana yung viral marketing campaign niya kasi nga 81 lang yung bumili. Ngayon, etong si Idol ngayon ay nagpapaka-Josh Mojica. Kasi yung ideology nitong naririnig ko dito or yung the way he argues is similar to Josh Mojica. This is why you have to stay in school kung gusto nyong maging motivational speaker na mga ganito. Kasi tandaan nyo, sa motivational speaking, kailangan nyo ng speaking. Pero kung yung speaking mo, bali-bali ko, lugi ka doon. Ngayon, ito yung baluktot na ideology niya or argumento niya tungkol sa pagiging tamad. Okay? Di ba parang Josh Mojica yan? Kaso nga lang, walang editing. Katalay. Ay, nako. Tamad ka kasi. Ba't ako tamad? Pinagugas ka sa bahay nyo, kahit hindi ka pa kumain, sisihin mo sarili mo. Bakit? Kung pinaguhugas ka sa bahay mo habang hindi ka kumakain, sisihin mo yung sarili mo. Parang nanggaya, ano ba yan? Based from experience ba yan, Idol? Sobrang cringe na itong mga ganito Ang tuloy. At ayun lang ang kaya mong iambag, ayun lang ang alam ng mga kulang mo na kaya mong gawin, makatulong sa kanila, kaya pinapagawa nila yun sa'yo. O ano naman, tama lang naman yun kasi hindi ka naman ine-expect na magtrabaho when you're a minor. Diba? Actually, problema nga yun kung minor ka tapos nagtatrabaho ka may mga kaukulang special laws to protect a minor. Halimbawa, yung mga artistang bata or yung mga kagaya ni Carlos Yulo. Nung minor de edad pa sila, may mga special law na inilalagay ang batas natin para protektahan yung kapakanan nila. Okay? So, anong sinasabi mo na may kasalanan sila, may tamad sila? Most of you guys na bata, 17 below, 18 below, okay, mga minor, hindi nyo kailangan magtrabaho, okay? Para maging credit sa society. Ang kailangan nyong gawin is, number 1, is mag-aral kayo. Yun, doon pa lang panalo na yung magulang nyo doon. Hindi nyo tungkulin magtrabaho at mag-hustle and grind. Technically speaking, pwede naman. Kaso hindi lahat ng storya parang Josh Mojica. Okay? Yung iba nagiging Hermogenes Kitchen na 81 sold pa rin. Real talk yan. Real talk yan. Ayan 81 yung soldo. Anong di ba? Ngayon, siguro bukas pag-usapan natin yung comply kasi ngayon ang pag-uusapan natin accountability naman. Ano i-difference ng pagiging accountable at saka pagiging responsable? Okay, tuloy. Sisihin mo ang sarili mo, maging accountability ka. Maging accountability ka! Sakto! Idol, ang salitang hinahanap mo ay accountable, okay? Ngayon, kayong mga public speaker kayo, bago kayo mag-public speaking, parang awa nyo na. Kahit yung high school, tapusin nyo na. Okay, kahit hindi na kayo mag-college, sige, pero at least man lang mag-high school kayo, tapos mag-aral kayo magsalita ng tama. Kasi nakakahiya kapag ganyan yung sinasabi nyo. Maging accountability ka, baka maging accountable. Basic na basic, di ba? Ngayon, accountability ba yung gusto mong sabihin dyan o maging responsable kayo sa bahay? Kasi yun yung gusto niyang sabihin sa'yo, maging responsable ka sa ginagawa mo.
Kahit di ka utusan, basically yun lang yung sinasabi niya eh. Kasi ang hirap niyang intindihin, kailangan nakatatlong ulit pa ako kung ano yung punto niya. So, ang pwede mo namang sabihin dito, maging responsable kayo. Tumulong kayo sa bahay nyo. Kayo yung magugas ng pinggan, kayo yung maglinis, para mabawas-bawasan yung ginagawa ng parents nyo. Di ba napaka-basic nun, straight to the point? Di mo kailangan ng mabibigat na salita na ganyan na hindi mo rin naman kayang hindi mo naman alam yung ibig sabihin. Sinulat mo pa. Sinulat mo pa sa taas talaga. Accountability talaga yon. Tumakit yung bangs ko, ganon. Alam mo yon, Lods, yes, nagbebenta ka ng pastil, pero sana man lang, iwan mo na tong ganito. Kala ko ba ang gusto mo, i-improve yung business mo? Bakit gayan? Young man, walang, sabi dito, babasahin ko Sabi dito, young man, walang ibang dapat sisihin kung di sarili mo lang din. Kasalanan mo ang lahat, tamad ka kasi. What the fuck? What the fuck? What the fuck ako? Hindi sila tamad, tol. Siguro, bata pa. Immature pa yung pag-iisip nila. Merong mga ganun eh. Actually, normal nga yun na maging immature ang minor de edad eh. Gets mo yon? That's why the law has special provisions for them. Okay? Pero, kapag 18 years old ka na, emancipated ka na according to the law. Legally pwede ka nang magdesisyon para sa sarili mo. But then again, science will tell you that the brain is still developing until age 25. So it's better to stay at school until such a time that your brain is near full development. Kasi in theory, mas okay yung decision making mo doon, di ba? Ngayon, ikaw, iniwan mo yung eskwelahan, okay? Hindi ka nakapagtapos ng senior high. Kasi nga 18 years old ka pa lang, ay tumigil ka na sa pag-aaral kasi feeling mo, yung mga teacher mo ay hindi ka kayang turuan ng pagninegosyo. Ang tanong, ikaw ba naturuan mo ng tama yung sarili mo sa negosyo? Okay? You have 81 sold here. Okay? Kung kukumputin ko yan, teka lang, off lang natin to 281 times tawa talaga po tayo. 281 times 81 sold, 22,000 lang yung kinita mo dyan sa pagbebenta ng pastil mo. Okay? And hindi lang yon, kailangan mo pa ng marketing dyan and overhead and whatnot. Now, if you have a job, halimbawa, magaling ka na mag-Ingles, alam mo na kung paano gamitin in a sentence yung accountability. So, if you can use that word in a sentence and you can speak fluently, pwede ka na mag-freelancing. O, di ba? Di kung doon pa lang may skill ka nang pwedeng ibenta, pwede ka nang mag-hook up doon sa mga freelancer, tapos pwede ka nang maghanap ng kliyente doon. Or, better, finish school, tapos kung gusto mo talaga kumita ng 22,000 pesos, mag-apply ka sa call center. Baka 30,000 pa yung sahod mo doon. Di ba? So may skill ka ng ready ibenta sa employer kung sakasakali. Ngayon, sa tingin mo ba mag-i-improve yung pastil making mo kapag ka ikaw ay nagaganito-ganito? Kasi ang iba kasi kay Josh, madali lang yung proseso ng paggawa ng kangkong chips. Piprito mo lang yon essentially. Tapos ipapackage mo, ilalagay mo sa internet. Ito kasi, ang dami mong kailangan gawin. Hihimayin mo yung manok. Kasi nakita ko yung proseso eh. Iluluto mo, 25 minutes. Tapos ikakan mo. Ang daming proseso niyan. Literal na even yung mga malalaking kumpanya is not doing that because siguro in their mind hindi siya ganun ka profitable. Like for example, maglata ka ng sardinas, maglata ka ng ibang foods. So madalang kang makakita ng pastil sa grocery. Ang nakikita mo sardinas, ang nakikita mo tuna,
Ang nakikita mo, Spanish sardines, yung nasa bote ng ganun. Gets mo, tol? So, ibig sabihin nun, malaki pa yung gap na kailangan mong kunin. And the only way that you can fill that gap in is number one, you have to be a learned individual. Paano mo makukuha yon? Pumalik ka sa eskwelahan. Unfortunately, kailangan mo yon. Sa pagsasalita mo pa lang, X na ako agad sa'yo. Hindi na kita paniniwalaan agad. Sabi nila meron akong nakitang screenshot sa Telegram mo daw galing. I checked your Linktree, meron ka talagang meron ka talagang parang session doon. Do you think you can teach me anything that I don't know about? Ako lang hindi yung ibang tao how about someone like Sir Richard Tadeus? Yun, overachiever yun, literal. Or sino ba tong yung aktivista, may tattoo dito, si Eli. Sa tingin mo, can you teach us something that we don't know about in life? What more yung yung kaidaran mo? Wala, di ba? So you have to get skills first before you embark in this journey ng ng tawag dito ng pagtuturo sa social media, kasi this is not a joke. Sa word pa lang na accountability, di mo na agad alam sabihin niya ng tama. Paano pa kami maniniwala sa'yo? Tapusin na natin. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo. Hirap ka ngayon, hindi mo mabili yung mga gusto mong bilhin ngayon dahil sa sarili mo. Tamad ka kasi. Hindi sila tamad. Bata kasi sila. Okay? And kung meron mang hindi makabili ng gusto nila, kasi una, mahal yung mga yon at maliit ang sahod dito sa Pilipinas. Okay? And miski mag-business ka, hindi guaranteed yon. Parang sa'yo, di ba? Ayan, may data kami, literal na data na sabi ng TikTok, 81 lang yung nabenta mo. So, meron kang 22,000. Bumili ka nga ng kotse dyan. Bumili ka nga ng iPhone 15 dyan, Pro Max, fully paid. Siyempre, hindi, di ba? So, may gap dun sa sinasabi mo. Ang mahal pa nung pastil mo kumpara dun sa competitor mo. Na ito, bestseller yan, 12,000 plus sold, 160 lang, kalahati ng presyo nung sayo. O di may gap na kailangan kang i-fill. Sa tingin mo sa ganyan, yan. Syempre hindi, di ba? Tuloy. Sa ganito, sa tao na walang ibang sinisisi kundi sarili niya lang, isa kang G. Anong G? Gago. Sa tingin ko, hindi gago yung mga yan. Sa tingin ko, M lang yon. Mga minor de edad yon. Na ang responsibilidad nila ay mag-aral. Kung gusto nilang magbigay ng tulong sa magulang nila, pagbutihin nila sa eskwelahan, or kung meron silang alam na skill na natututunan nila sa internet, sabihin nila sa parents nila, mag-coordinate sila. May naisip akong business. Ano yan, nak? Tingin ko okay to. Pwede ko bang subukan? Kasi yung parents mo naman, if they are well off, bibigyan ka nila ng extra. Di ba? Pero kung hindi naman, yung pag-aaral mo, pwede na. Yung pagiging mabuting anak mo, pwede na yon. Hindi mo kailangan ng material na bagay, idol. This is the problem with TikTok right now. These kids na mga ganitong klaseng tao, I'm sorry for taking too long dito. Etong mga ganitong tao, na-stuck na sila doon sa idea na para maging masaya ka, kailangan mo ng sasakyan, mansyon, swimming pool, travel around the world. Alam mo yun, yung value system nila of what is important and essential in life has been twisted to material things. Na yun yung hindi makaaya-aya. Kaya eto ngayon, si kuya, may pipe dream siya na basta magbenta ako ng pastil at pumutok yung pastil ko na 280 pesos yung isa, yayaman ako parang si Josh Mojica. Not everyone is a Josh Mojica. Yang si Josh Mojica na yan, 1 in a million yan, or even 1 in 10 million kids dito sa bansa natin. Okay, hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Mas totoo na kung mag-aral ka, tapos magnegosyo ka after, magsasucceed ka in life. Give yourself a break. Yun lang naman, mga lods.